Ano yan? Ang Christ and Mass, si Kristo at ang mga tao. Amen? So hindi dapat paghiwalayin, mga kapatid. Amen? Yung Christ at yung Masses, sapagkat bakit si Kristo ay nahayag sa mundo ito dahil sa tao. Amen? Para ang tao ay maligtas at mamaya may mga talata po tayo mabasahin, mga kapatid. Amen? Patungkol sa mga bagay kung saan, kung paano pinanganak ang ating Panginoon at kung ano ang pinakalayunin nito, mga kapatid. Amen. Christmas, amen. Praise the Lord. Si Kristo ay nahayag para sa mga tao. Ngunit, marami po tayong napapansin ngayon, mga kapatid, na yung Christ inalis na. X na ang naging kapalit. Xmas. Amen. At kung ating pong titingnan, kahit na mga ordinaryong tao, pagka sinabi natin X, ano bang ibig sabihin ng X? Times. Multiplication, di ganun ba? X. Sa atin, sa mababaw na pagkaunawa, mga kapatid, pagka sinabi natin X, rejected, ano? Pero, ang ating titingnan ngayon, mga kapatid, bakit si Kristo pinanganak? At bakit ang sanglibutan ay nagdidiwang, mga kapatid, even tuwing December 25, patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise the Lord. At ang Biblia, mga kapatid, kahit isang talata, wala pong sinasabi, mga kapatid, na si Kristo ay pinanganak sa buwang ito at sa date, mga kapatid, na 25. Even the Bible is silent about that, mga kapatid. Amen. At tayo po hindi naman nakasalig, amen, sa date, sa buwan ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Siniselebrate natin, mga kapatid, amen, ang kapanganakan ni Kristo, hindi praise the Lord, sa buwan, sa araw, or sa ano bang Tagalog ng late? Petsa. Okay, petsa, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Magbabasa tayo ng talata, mga kapatid. Ito po yung pinakalayunin natin, bakit sineselebrate natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, Christmas. Tayo po ay nagdidiwang ng Christmas, pero ang pakahulugan ng Christmas sa atin, praise the Lord, ay malalim. Ang pakahulugan ng Christmas sa atin ay patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Even the Bible is silent about month and date, mga kapatid, amen. And praise the Lord, here, mga kapatid, about Christ birth. Dahil sa ang mga Bible scholar, mga kapatid, amen, ang sabi nila, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sa panahon noon, mga kapatid, ay taglamig. Ano? Ang ating babasahin ng Biblia, taglamig, at pagka sinabi nating taglamig, nais kong i-declare, mga kapatid, amen. Dahil sabi nila, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ay month of December. Amen. So hindi po, basihan dito, hindi po natin dinilibatihan dito yung buwan. Kasi marami rin mga tao, mga kapatid, na hindi alam kung anong buwan talaga ipinanganak si Kristo. Pero may mga Bible scholar, mga kapatid, na sinundan nila, praise the Lord, ang kasaysayan na ipinanganak ang ating Panginoon nung siya ay naroon sa sabsaban. Ibig sabihin, wala pong mga yelong nakabalot doon. Naroon siya sa sabsaban, ano? Kaya nga, dinalo pa nga siya, mga kapatid, ng mga wise men. At sabi nila, ang 3 wise men dahil ito ay mga kings.
Hindi po yun mga kings, mga wise men, mga kapatid. Amen. Dahil kailangan kong correct. Kasi may mga pastor din tayo ngayon, mga kapatid na pagdating sa kanilang mga ngaral, dinalo si Kristo ng tatlong hari. Si Melchor, Balthasar, and Gaspar. Sa mga wise men yan. Amen. Sabi ng Biblia, ang tatlong wise men na ito ay tumaroon sa hari na walang iba kay Herod para isaysay mga kapatid na ang Savior ay ipinanganak na. Kaya nagalit ito si Herod, mga kapatid, pinapatay, amen, ang maraming mga bata. Amen. Now, Christmas. Tayo po ay nagdidiwang ng Christmas. Amen. Praise the Lord. Pero hindi po sa buwan, sa petsa, mga kapatid, amen, pinagdidiwang natin ang Christmas, sabihin Christ birth. Amen. Mga pag-alaala, mga kapatid, patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo. At lagi natin binabasa, mga kapatid, amen, ang maraming mga talata about Christ's birth. Amen. Lagi sa Matthew man, mga kapatid, ipinanganak, amen, ang isang bata at ang pangalay itatawag sa kanya Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kabulan ng kasalanan. So, yun po yung pinaka-ibig sabihin ng Christmas. Amen. Christ birth. Amen. Kapanganakan ni Kristo para sa katauhan, mga kapatid, upang ang sangkatauhan ay magkakaroon ng kaligtasan. From the book of Luke chapter 2 and verse 11, mga kapatid. Basahin natin ang ating mga Biblia sa wikang Tagalog na kung tingnan natin, mga kapatid. Okay, sino ang gustong magbasa, mga kapatid, from the book of Luke chapter 2 and verse 11, and then 1 Corinthians chapter 5 and verse 7. Habang hinihintay natin yung 2:11. Kapag kayo'y dinala nila sa sinaguga o sa harap ng Chapter mga 2, verse 11. Oh, 2:11. isinilang ngayon sa bayan ni David ang iyong kapagligtas ng Kristong Panginoon. Well, Tama. Hanggang doon lang tayo. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. Sa araw na ito, sa bayan ni David ay ipinanganak ang tagapagligtas na siyang Misaya na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Christ's birth po ito, mga kapatid, ano? Sa 1 Corinthians, chapter 5 and verse 7, mga kapatid. Alisin ninyo ang lumang libadora upang kayo'y maging bagong limpa na tulad sa kayo'y walang libadura sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatwibagay si Kristo. So, sabi sa inyo kanina, may Christmas tayo, may Pasko tayo, Paskwa. Amen. Ang ibig sabihin ng Paskwa, praise the Lord, ay inihain na ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ibig sabihin, through His death, mga kapatid, birth and death of our Lord Jesus Christ, His birth ay nagsisignify sa mga kapatid, nagpapakita, amen, nagsisimbolo sa pamamagitan ng kanyang kapanganakan, marami po ang maliligtas. At sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan na tinatawag na Paskwa, amen, na inihain na walang iba ang Kristo. So, sa atin, pagka sinabi natin Paskwa, mga kapatid, amen, yun po ay pasasalamat. Amen? Pagpupuri. Sa mababaw na terminong pananalita, fiesta. Bakit may fiesta? Siniselebrate or sinisilibrar, mga kapatid. Amen? Ang isang kasaysayan, mga kapatid. Amen? Na nangyayari noon hanggang sa ngayon. Praise the Lord. Fiesta.
Sa ibang term, Paskwa. Amen? Ang ating Panginoon ay naihain, praise the Lord, para sa ating kaligtasan. Kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, in John chapter 1, verse 14, mga kapatid, the Word became flesh and made His dwelling among us. The Word became flesh. The Word was made flesh and dwelt among us. Nakita ang kanyang kaluwalhatian na nag-iisang anak ng Diyos na walang iba ang ating Panginoong Jesucristo, who came from the Father, full of grace and truth. So the Word was in flesh. So ito yung ilan sa mga talata, mga kapatid. Amen? Though He is God, mga kapatid. Amen? Siya po ay nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. Through His birth. Kaya sabi ng Biblia, today that in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Amen? Kaya pagdating sa libadora, mga kapatid, amen, ito po ay about doctrine, about worship, mga kapatid, amen, kung sino ba yung mga sinasamba, at kung sino yung totoong sinasamba. Amen. Kaya sabi po ng chapter 5 and verse 7 sa mga unang talata, alisin ninyo ang lumang libadora. Ibig sabihin, ito po ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen? At may bago na siyang inihain na walang iba ang Kristo para mag-alis ng maraming kasalanan ng mga tao. Kaya sabi ng aklat ng Isaiah, mga kapatid, about, pinag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid, sa mga bagong dumating, is about Christ's birth, na tinatawag natin Christmas, sa mababaw na pananalita, mga kapatid, amen, ay pasasalamat. Amen? Praise the Lord. Pagsasadula, pagkilala, mga kapatid, amen, ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Hindi po tayo bound sa month, amen, and date, mga kapatid, amen, sa buwan at sa ng kapanganakan ni Kristo. Hindi lamang po tuwing December, mga kapatid, dapat natin celebrate ang kapanganakan ni Kristo. Amen? Dapat araw-araw, brother Leonard. Amen? Araw-araw dapat natin celebrate. Hindi lamang sa tuwing December. Amen? Alisin natin yung kaisipan, mga kapatid, na tuwing December, mga kapatid, ay doon lang magpapakita ng pagmamahal sa kanyang kapwa, tao, o pagbibigayan. Maraming mga tao na nangahas, mga kapatid, na tuwing December 25 hanggang 31, mga kapatid, amen, yung New Year resolution nila, minsan sinusulat pa nga. Ito yung mga gusto kong baguhin sa aking buhay. Bago magtapos ang taong ito, kinakailangan makis na ang mga masasamang elemento na ito sa ating katawan. So hindi po tayo bound. Every day, every hour, every minute in our life, mga kapatid, pagkakasama natin si Kristo, amen, praise the Lord, maan natin celebrate, mga kapatid, amen, at tayo magpasalamat sa Kanya. So, tandaan po natin, hindi po tayo bound. Hindi lamang po tuwing December, mga kapatid, sineselebrate natin ang Christmas. Pag sinabi natin Christmas, pagbibigayan, pagmamahalan, yun yung pinaka-ano eh. Yun yung ibig sabihin, mga kapatid, amen, ng Christmas. Christ and Mass, si Kristo at ang Masses o mga tao, mga kapatid. Amen? Kung sakali mang may mga ginawa kayong anong tawag doon? Display on Merry Xmas. Ano ganun doon? Merry Xmas. Christmas. Masaya ang buhay pagkakasama si Kristo. Praise the Lord. In the book of Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid, for to us a child is born,
Amen? So bakit? Ipinanganak ang tagapagligtas. Praise the Lord. At sa atin ay binigay ang isang bata. And the government will be on His shoulder. The government was upon His shoulder, and His name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So naroon na, amen, yung mga titles doon sa batang ipinanganak. For unto us a child is born. Sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Amen? Ipinanganak si Kristo. At ibinigay, mga kapatid, sa atin. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, na-quote ko kanina, mga kapatid, from the book of Matthew chapter 1 and verse 21. Wala pa rin sa'yo. Ano ang sabi, mga kapatid? Matthew chapter 1 and verse 21, Pastor, hanggang sa verse 23. 21. At siya'y manganganak ng isang lalaki. Ang pangalan itatawag sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kalasalanan. Okay, ito muna tayo, Pastor. Ang sabi ng aklat ng Isaiah, tutuloy natin muna, isa-isahin natin. For unto us a child is born, and unto us a child is given. Amen? So hindi po ito saga ng kanyang sarili lang. Kinakailangan kong maipanganak sa mundong ito. Saga ng akin. Pero pinanganak si Kristo, nang sabi ng aklat ng Isaiah, and to us a son is given. Ibinigay. So may purpose. Bakit siya pinanganak? Sapagkat ibibigay siya, mga kapatid, para sa ikaliligtas ng maraming mga tao. Kaya sabi ng aklat ng binasa natin sa aklat ng Matthew chapter 1, Amen? Ipinanganak ang isang bata at ang pangalan tatawag sa kanya Jesus. So ang mga title sa aklat ng Isaiah, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yun yung pagkakilanlan ng bata, title niya. Pero ang totoo niyang pangalan ay Jesus. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoon. Amen? Ano ang sabi pa? Kung itutuloy natin ang basa, mga kapatid, sa verse 22, Pastor. At nangyari na ang lahat ng mga ito upang maganap ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, 23, narito ang dalagang magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Okay. So Emmanuel, Isaiah chapter 7 and verse 14, mga kapatid, amen, naroon yung tanda na isang biring babae ang gagamitin, ipapanganak niya, mga kapatid, amen, ang Savior na walang iba ang Kristo. At ang pangalan tatawag sa kanya Emmanuel. So, nangyari in verse 23 ng aklat ng Matthew chapter 1, Emmanuel, nang ibig sabihin ay God is with us. Now, yung word na God is with us, nais kong idikit, mga kapatid, yung salitang Christmas. Now, nais kong ulitin sa mga bagong dumating, ang pinag-uusapan natin dito is Christmas. Hindi po sa buwan, hindi po sa etsa, mga kapatid, kundi patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Diba? Bakit mayroong December 25? Yun po Sarap ay ng tuktukan pagpupunta, talaga. pag-alaala, mga kapatid, diba, ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Pero hindi lamang po tuwing December 25 dapat natin celebrate ito. Kaya nasulitin dapat araw-araw. Amen. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, God is with us, hindi lamang tuwing December. Nakasama natin ang Diyos. Hindi lamang tuwing December, nakasama ng sanglibutan ang Diyos, mga kapatid. Kundi, ang sabi ng Biblia, mga kapatid,
si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Aklat ng Corinthians chapter 3 and verse 16, mga kapatid, hindi nyo ba nalalaman na kayo ay templo ng Panginoon? Kayo'y pinananahanan niya. Kayo'y habitation niya. Kaya araw-araw sa lahat ng panahon, dapat kasama natin ang Kristo. Amen? Amen. Praise the Lord. Kaya hindi lamang po tuwing December, dapat i-celebrate mga kapatid. Amen. Ang pagmamahalan, pagbibigayan, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Kundi sa lahat ng panahon. Nasabi nga ng Biblia, mga kapatid, love one another in the month of December 25. Ganun ba? Love one another? Kundi, actually mga kapatid, maging ang Biblia, mga Bible scholar, mga kapatid, amen, hindi sila nagbibigay talaga ng matibay na puntos about Christ's birth, mga kapatid, ng month of December 25. Amen. So, kailan? Kailan nailathala ang mga bagay na ito, mga kapatid, patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ng month of December? Noong 4th century, mga kapatid, amen, sa panahon ng Catholicism. Alam natin kung sino ang nag-build ng ganong pananaw. Even Tertullian, mga kapatid, amen, sa kanyang paniniwala, hindi po pinanganak si Kristo ng month of December. Sino si Tertullian? He's a founder